Bago natin simulan ang chapter 165, nais ko muna magpasalamat sa mga members ng ating exclusive channel. Shoutout kay Del6ME, Mark Kevin Hermoso, Wilson Amongol, Eric Lazaro, Ferdinand Lagaw, John Floyd Malate, Hans Vincent Cabangsag, Kian Adlaw, John Montialto, Cordova Loy, John Carl Satumbaga, Kael TV, Roger Cortez Jr., Darwin Bautista, Glyn Mendoza, Malbas John Benedict, John Paul, Emilia Madoro, Regine Allende, J-Boy Pablo, Pedro, Angelo Torres, Avri Eliin, Monmon, Joffril Indiana, Benedict Dirilo, Aldrin Pedong, Jeffer Dolar, Carlo, Ricky Lazaro, Michael Upaw, John Kim Bichachino, Albert Mungkalo, Richie Romero, Lori De Los Santos, Ronald Esok, Norhamin Sultan, Joseph Martires Channel, Sally Guevara, Ramel Dalagit, at kay Alitaptap Vlogs. Sa mga gustong ma-shoutout, punta na kayo sa join button at sumali sa ating private channel dito sa YouTube for as low as 25 pesos at 199 pesos ang pinakamataas. Thank you. Kinben Book 6 Chapter 165. Okay ka lang, Ricky? Ito nga ang unang tanong ni Coach Isaiah kay Mendez dahil nakita niya ang nangyari rito sa huling turnover nito. Maging siya nga ay hindi rin sigurado kung sinadya ba iyon ni Guevara o aksidente lang. Ang mga ganitong pagkakataon kasi ay talagang hindi maiiwasan. Lalo pat dumaan si Ricky sa depensa ng dalawang tao na may maliit na espasyo. Nagpahinga ka muna siguro. Dagdag pa nga ni Coach Isaiah na pasimpleng napatingin sa bench ng kalaban. Kailangan din ni Ricky ng pahinga. Kaya kung ayaw ninyong mangyari ang gaya noong huli nating laban, ay kailangang mag-excel kayo. Dagdag pa nga ni Isaiah na seryosong pinagmasdan ng bawat isa. Pinaghanda na nga niya si Mover para ipalit kay Ricky. Paglalaroin na nga uli niya si Marlon at dito nga ay papanatilihin niya si Tristan bilang power forward. Napatingin nga rin siya kina Baron at Larry. Sabay tuloy na napalunok ang dalawang iyon. Magpahinga muna kayo. Parang hindi maganda ang pinapakita ninyo kanina. Carlo at Ray, papasok uli kayo. Kung pupuntos kayo, huwag ninyong kakalimutan ang depensa. Tristan, back up kay Marlon sa rebounding kapag kailangan. Sabi pa nga ni Isaiah na napatingin sa bench ng kalaban. Si Sir Jason nga ay napasabi agad na tumayo na si Knight at tila may ipapasok pa raw na bench player ang kalaban. Lahat ng players nila ay hindi basta-basta. Kung nakita ninyo si Marcelo, shooter iyon. Kaya hindi ninyo pwedeng basta iwanan ang mga katapatan ninyo. Kapag walang points production ng isang player nila, ay doon kayo lalong magbantay dahil madalas ay napapasahan iyan ng Makati players. Isa ang team nila sa may magandang ball movement sa liga at malakas na opensa. Tsaka lang nagkakaroon ng isolation play ang mga iyan kapag nagbigay ng go signal ang kanilang coach. Napatango nga rin si Ricky sa mga sinabing iyon ni Coach Isaiah. Napansin niya ito kina Knight at Mario C. Hindi sila buwaya sa bola at ito nga talaga ang magiging resulta kapag ang mga ace players ay may ganitong mindset. Nagiging malakas ang team nila. Sumilbato na nga ang referee at hudyat ito na ang timeout ng Calapan City ay tapos na. Muli na naman ngang kinalampag ng home crowd ang buong venue at ang mga players ng Blue Phoenix ay huminga ng malalim. Napasulya pa nga sila sa bench at napatingin sa kanilang captain Mendez. Napangiti na lang sila nang makita ang nakatayo ito. Galingan ninyo, mag-cheer kami. Budalas nga ni Ricky na pinatayo rin ang mga kasamahan niya sa bench. Ayusin ninyo ang laro habang pahinga pa ako. Sigaw nga ni Baron at kinontra naman ito ni Larry. Sinasabi mo, wika ni Larry. 6 points na ako, ikaw ba Babs? Banat nga ni Baron. More on defense ako kanina. Kita mong sisi ang katapatan ko. Wika ni Larry at napailing naman si Martin na bigla na lang tumayo sa pagitan nilang dalawa. Baka naman mag-away pa kayo. Kaya nga kayo pinaupo ni Coach. Banat ni Martin at masamang tingin naman ang tugon sa kanya ng dalawa. Ikaw nga bangko talaga. Sabay na sabi ng dalawa at doon na nga tumikhim si Ricky. Si Shaquille nga ay natatawa na lang sa kanyang mga kuya. Para kayong mga bata. Sabi naman ni Marky, mag-cheer na tayo. Doon na nga rin makikita ang pagsambot ni Flores sa bola. Medyo napahanda nga siya dahil tila si KA7 ang magbabantay sa kanya dahil si Marcelo ay nasa laro pa rin at ito ang nasa shooting guard position.
Si Dre naman ay agad na nilapitan ito, habang si Marius naman ay agad na hinarangan si Ibanez. Si Tristan naman ay seryosong pinagmasdan ang bagong pasok na player na may apelyido sa likuran na banal. May taas itong 6'8", at para kay Tristan ay parang mas intimidating daw katapat kanina si Dakis. Parang mas bata raw ito, pero gaya nga raw ng sabi ni Coach Isaiah, hindi raw sila dapat maging kampante. Si Marlon naman ay dinikitan agad ni Quintos. Sa wakas, ipinasok ka na uli. Mahina pa nga nitong wika at maririnig nga ang defense chant ng crowd na lalong lumakas ng lumakas nang si KA7 ay hinarangan na ang may dala ng bola na si Mover Flores. Nakabuka ang braso ni Abad habang kumakaliwa at kanan. May kalmadong tingin ito at marahang nakangiti. Ang best player ng Calapan City noon. Mahinang wika nga ni Abad at marahan namang napangiti si Flores dahil hindi niya inaasahang kilala siya nito. Salamat sa kompli. Magsasalita pa nga sana si Mover kaso nabigla na lang siya nang matapik ni Abad ang bolang kanyang pinapatalbog. Hindi iyon compliment. Sabi nga ni Abad na agad siyang nilampasan. Ang bilis nga ng pangyayaring iyon at si Coach Isaiah nga ay napakuyom dahil nakuha nga ni Marcelo ang bola at nang harangan ito ni Dre ay agad nito itong ibinalik kay Abad. Sa pagharangan ni Mover kay Abad ay biglang ngumiti ang player ng Calapan at sa pag-sidestep ng ace player ng Makati ay biglang umatras si Flores. Biglang sumeryoso ang mata ni Abad nang makaramdam ng panganib kung kaya bumigla siya ng hinto. Kasunod nga noon ay ang pagbato niya sa bola sa lumampas na si Marius C. Pagkasambot ni Marius C sa bola ay nagwala ang kanyang fangirls. Depensahan mo ng ayos iyan, Carlo. Bulalas pa nga ni na Larry at Baron na nabibingi raw sa cheer ng mga babae. Akala ko nagbago na itong si Bison. Mahinang sabi naman ni Marky, "Defense! Defense! Defense!" Sigaw naman ni Ricky at napasabay na nga rin sa kanya ang mga katabi niya. Sa pagharangan ni Carlo Ibanez kay C ay bigla na lang ngumiti si Ibanez. Napaseryoso naman si Mario rito at bumigla nga siya ng jab step at bigla siyang tumalon. Hindi nga isang jump shot ang ginawa nito kundi isa pang extra pass. Ang ganitong ball movement ang nagpapalakas sa Makati. Nasambot na nga ito ng bagong pasok na player na si Banal at napaseryoso na lang si Tristan nang bigla itong tumalikod. Kasunod noon ay bumigla ito ng paghakbang at pagtalon paharap sa basket. Gamit ang kaliwang kamay ay isang hook shot ang ginawa nito na hindi naabutan ng kamay ni Agoncillo. Hinalit nga noon ang basket at nagbigay pa ng maliit na ngiti si Banal sa kanyang defender na si Agoncillo na napatango na lang. Sige, ayos iyan. Mahinang wika nga ni Tristan na napatingin sa kanilang bench. Pagsambot nga ni Flores sa bola ay bigla namang sumulpot si Abad sa kanyang harapan na marahang ikinaseryoso ni na Tristan at Marlon. Ganito ang trademark still na ginagawa ni Mendez sa kalaban at si Mover naman ay umabante imbis na umatras. Hindi ako natatakot sa iyo, Knight Abad. Sabi nga ni Flores nang lampasan niya si Abad. Ang bola rin ay tumalbog ng mababa at nang makita ito ni na Dre at Carlo ay bumigla sila ng mabilis na pagtakbo. Si Abad naman ay nagdilim ang paningin at sa paglayo ni Flores ay makikita ang pagsalida niya at paghabol dito. Ayos ang mga players ng Calapan. Binibigyan ako ng challenge sa paglalaro. Muling lumampas si Abad kay Flores at dito na nga biglang ipinasa ni Mover ang bola sa lumampas na si Tristan. Sa paghawak nga ni Agoncillo sa bola ay agad siyang pumasok sa loob ng arko at sinandalan ang kanyang katapatan na si Banal. Si Banal ay umabante kaso napaatras siya nang bumigla ng poste si Agoncillo. Ang lakas noon at si Coach Jawo ay napaseryoso na lang dahil doon. Si Abad naman nang makita iyon ay bumigla ng takbo at doon na nga napapalakpak si Mover. Si Tristan naman ay muling inatrasan si Banal at doon na nga ito napaupo sa sahig. Walang foul na itinawag at doon na nga napangisi si Agoncillo na umabante papunta sa basket. Nang lumitaw naman sa tabi niya si Abad ay agad niyang hinawakan ng bola. Narinig ko ang sigaw ni Sir Mover kahit malakas ang cheer ng home crowd. Sabi nga ni Tristan sa kanyang isip, agad nga niyang iniiwas ang bola kay Abad at doon na nga napangiti ang katapatan niyang ito. Mukhang alam ko na kung bakit ganito maglaro ang mga ito. Sabi nga ni Abad na bumigla ng abante ng katawan kay Agoncillo na dumating na sa may basket. Si Quintos naman ay biglang humanda na rin.
Lumangit-ngit nga ang sapatos ni Tristan at bumigla siya ng hinto at balik ng isang paa para tumalon. Sabi na, hindi niya itutuloy. Sabi nga ni Abad sa isip, kaso napaseryoso siya nang pakawalan ni Agoncillo ang bola gamit ang kanyang kanang kamay. Isang soft release lang iyon at napakuyom si Abad at agad naman itong tinalo ni Quintos. Hinampas ni Quintos ang bola at napangiti si Agoncillo dahil siya pa rin ang sumambot noon. Kasunod nga noon ay ang bigla niyang paghakbang at nilampasan ng lumapag na si Quintos. Dito na nga rin siya tumalon na ikinaseryoso ni Abad. Talagang tumuloy ka pa rin, sabi nga ni Abad sa isip at doon na nga niya hinanap ang bola kaso wala na ito sa mga kamay nito. Binitawan nga nito iyon at ngayon nga ay makikitang nasambot ito ni Marlon na agad na hinarangan ni Quintos. Mula naman sa likuran nito ay naroon na nga si Banal. Tatlong Makati players ang nasa painted area at agad na umatras si Magbuo at ipinasa ang bola sa kumawalang si Mover na binigyan pa ni Ibanez ng screen mula kay sinahaharangan sana ito. Sa corner napunta si Mover Flores at agad nga siyang tumalon dahil ang kanilang shot clock ay paubos na. Umarko nga ang bola at bago pa man ito bumagsak sa basket ay sumigaw na rin agad si Mover ng depensa na. Tumakbo agad ito at tila nagpakita ito ng kumpiyansa na papasok ang kanyang tres na iyon at nangyari nga ang bagay na iyon na ikinangiti ni Coach Isaiah. Ball movement, kaya rin ninyo iyon. Sabi nga niya sa kanyang mga players sa bench na napakuyom dahil nakapuntos na rin sila. Kaso, Makati Blazers ang kalaban nila at sa pagpasa ni Quintos ng bola kay KA7 ay nagdilim kaagad ang paningin nito. Pinatalbog niya ang bola at nang harangan siya ni Flores ay doon na nga siya bumigla ng dribble sa bola sa kanyang likuran at sinabayan niya ito ng pagkaliwa. Agad nga rin niyang hinawakan ng bola at kumanan siya nang may kasamang pagbaba ng katawan bago tumalon. Naisa na niyang pakagatin si Flores kaso alam nito ang kanyang gagawin kung kaya isang biglang step back mula sa mid-range area ang kanyang ginawa. Hinalit nga noon ang basket. Depensa na, huwag ninyong pabayaan ang mga katapatan ninyo. Bulalas pa nga niya at agad nga niyang dinikitan si Mover na agad na lumayo sa kanya at binatuhan ni Magbuo ng bola. Nang iwasan nga siya ni Flores, habang pinapatalbog ang bola ay agad nang mubisi si Abad. Umabante siya at sa pagkaliwa ni Flores ay siya naman pagsugod niya ng walang hesitations. Si Mover ay napatras at iyon ang ginamit na pagkakataon ni Abad. Dito na nga napaseryoso si Dre at Carlo. Akala nila ay ayos na kaso mukhang ganito raw yata talaga si Abad kapag nagpapakitang gilas ang kalaban. Sabay silang tumakbo at sa paghawak ni Abad sa bola ay agad siyang tumunghay sa dumating na ngang mga kalaban. Ang bola ay pinadahaan niya sa magkabila niyang binti at sa pagkaliwa niya ng biglaan ay naiwan sina Ibanez at Sanchez ng isang malaking palayong hakbang ang ginawa ni KA7. Napakuyom si Ricky sa nakita niyang step back move at ang tatlong sumabay kay Abad ay hindi man lang umabot. Sina Dre, Carlo at Mover ay napakuyom na lang nang pumasok ang tres na ginawa ni Abad. Kasunod nga rin noon ay ang pagtayo nito sa kanilang harapan at pagkatapos ay umalis. Ang bilis, sorry sa error ko. Nasabi na nga lang ni Mover sa dalawa. Iyan ang MVP ng liga. Ganyang maglaro ang pinakamagaling na player ng Maharlika. Sabi pa nga ni Coach Jowo sa kanyang isip. Pinabilib daw siya ni Mendez dahil sa Duremdes ito. Pero kung papipiliin siya, walang duda raw na si KA7 ang kanyang pipiliin para sa kanyang team. Ang MVP chant ay muling umalingaw-ngaw at nang itaas ni Abad ang kanyang kamao ay doon na nga sumigaw ng malakas ang kanyang mga kakampi, maging ang mga nasa bench. Binigyan nga niya ng lakas at kumpiyansa ang kanyang mga kasamahan at dito na nga mararamdaman ng malakas na datingan ng defending champion na tila pinapaatras ang mga players ng Calapan City na nasa loob ngayon ng court. Napalingon pa nga si Abad sa bench ng Calapan at napatingin kay Mendez. Panoorin mo kung paano namin ilalampaso ang lineup na ipinasok ninyo. Aasa at aasa sila sa iyo sa paglalaro at iyan ang realidad sa team ninyo. Kapag wala ka, sa kangkungan pupulutin ang team ninyo. Sabi nga ni Abad sa sarili na seryosong pinagmasdan si Flores. Alam kong hindi magpapatalo ang mga kakampi ko.
Natuto na tayo sa mga pagkakamali natin noong nakaraang games, hindi ba? Tanong nga ni Ricky sa sarili at may kita nga ang pagkabigla ni Abad dahil tinirahan siya ni Flores ng isang harapang trestang bumalik sa kalapan ng possession. Iniisip pa bang tatalab pa sa amin ng ganyan? Isa na rin kami sa malalakas na team sa ligang ito kung hindi mo pa alam. Budalas pa nga ni Mover Flores at kasunod noon ay ang paghalit ng bola sa basket. Sina Carlo at Dre ay agad na dinikitaan ng kanilang mga katapatan at doon na nga rin napaseryoso si Quintos nang harangan siya ni magbuo sa inbounding. Agad na nga tumakbo si Abad sa side nila at agad na ibinato ni Quintos dito ang bola. Sa pagbaba nga noon ay natahimik na lang ang mga manonood nang i-intercept ito ni Dre Sanchez. Si KE7 ay nagdilimang paningin at biglang bumalik, so ang bola ay naipasa na kaagad ni Sanchez kay Ibanez na walang takot na tinalikuran si Marius at tinirahan ng isang turnaround jumper. Ang mga players nga ng Calapan City ay binasag ang pressure na ibinibigay ng Makati at ito nga ang nagpaseryoso kay Coach Jawo. Anong nangyari? Ito nga ang tanong niya at ang crowd ay napaseryoso nang magmintis ang step back shot ni Abad nang si Sanchez ang dumepensa sa kanya. Ang rebound nga ay nakuha ni Magbuo at si Quintos ay napakuyom na lang dahil natalo siya sa pwestuhan. Pagsambot naman ni Mover sa bola, itinaas niya ang kanyang kamay para sabihin sa mga kakampi niyang relax lang. Doon nga rin niya biglang ibinato ang bola sa basket at doon na nga napaseryoso ang mga manonood nang biglang lumitaw si Agoncillo at sinambot iyon sa ere. Kasunod din noon ay ang pagdunk niya rito. Isang alley-oop play ang ginawa nila ni Flores at napakuyom na lang si Coach Jawo dahil sa mga nangyayari. Hindi nga ito ang kanyang inaasahan at para mapigilan ito ay napatawag siya ng timeout. Kasabay rin noon ay ang pagbalot ng katahimikan sa buong venue. 57-54 ang score at lamang na nga lang ng tatlo ang Makati City. Sa pagdating nga ni na Mover sa bench ay agad nilang pinagmasdan si Ricky Mendez na napangiti sa kanila. Ayos ba Captain Mendez? Bulalas ng 5 sa kanilang team captain at ace player.